Good morning! Alas 12 na nga ito ng hating gabi. Gumagaya kami ngayon papunta sa airport. Aalis muna kami ng Pinas, pero hindi muna sa Japan ang punta natin, kundi sa bansang Taiwan. Magiging Janela in Taiwan muna ako ng ilang araw. Nakarating na kami dito sa NAIA Terminal 1 bago pa man mag alas 2 ng madaling araw. Hindi lang pala kami ngayon ni Kevin, kundi kasama ulit namin sina Kuya Miko at Kuya JV. Naalala nyo ba nung nag-Thailand kami? Doon pa lang plinano na talaga namin yung pagpunta namin sa Taiwan. At isa pang dahilan ng pagpunta namin ngayon doon. At para ipakilala na nga sa inyo si Papa, maraming hindi nakakaalam kung nasan yung papa ko ngayon at kung bakit hindi nga siya nakikita sa mga vlogs ko. Di bale, sa mga susunod na araw maipapakilala ko na siya sa inyo. Pagka-check-in namin, dumiretso na kami dito sa VIP lounge. Nakapagpa-reserve kasi kami dito dahil napakaaga nga naming dumating dito sa airport. Dito sana kami magpapahinga. Kaya lang mas inuna namin kumain since napatagal nga kami sa pag-check-in ng baggage at kakaunti na lang yung oras na natitira namin dito. Kaya nga sinulit na lang namin yung mga food kasi less than an hour na lang magbo-board na kami. Ay nako, sinagad-sagad na nga namin yung pagkain. Dahil yung susunod namin na kain yan mamaya, bandang hapon na nga. Ang tagal ko nang nakikurious sa lasa nitong panipuri. At dito nga nakakita ako. Nagustuhan ko nga yung lasa niya, kaya pinatikim ko rin kay Kevin. At pagkatapos na dumiretso na nga kami dito sa boarding gate. Tamang-tama nga kasi nakaabang pala dito yung mga staff ng Royal Air. Thank you so much po sa inyo, ma'am and sir. Nakapag-settle na nga kami dito sa loob ng plane. Nauna na akong pinaupo dito ni Kevin, habang siya naman inaayos pa yung mga bagahe namin. Actually, dala namin yung mga air wheels. Sayang din naman kasi kung hindi namin dadalhin. Napakamahal pa naman yan. Kaya susulit-sulitin namin yung paggamit. Buti na lang at may maaasahan akong asawa. Napakabigat nga ng mga yon at nahihirapan akong buhatin. At makalipas ang 2 oras, eto na nga at nakalapag ng eroplano. As in, buong biyahe talaga tulog ako. Hindi ko nga namalayan yung paglanding ng eroplano. Ginising na lang talaga ako ni Kevin. Napakabilis nga lang ng paglabas namin sa immigration at pag-claim ng mga baggage namin. Una nga namin ginawa nag-withdraw kami ng pera. At bago pa nga kami lumabas dito sa airport, meron muna kaming pinuntahan. Meron kasing palaro ang Taiwan na magre-register ka nga lang tapos pwede ka nang manalo ng hanggang 10,000 Taiwan dollars. Sayang at late ko na nga nalaman yun. So hindi ako nakapag-register. Pero sinuwerte si Kuya JV at nanalo nga siya ng 5,000 Taiwan dollars. Naku, malaking halaga na rin yun. Nandito sa card na to yung pera. At pwede mo nga magamit ito sa pagbili ng gusto mo dito sa Taiwan. Ang galing, 'di ba? Way din siguro nila ito para ma-promote ang tourism. Naghintay din kami dito sa bus ng kulang-kulang na 1 oras. Hanggang sa makarating kami dito sa Ximending. Dito kami mag-i-stay ng ilang araw lang bago nga magpunta doon sa lugar ng papa ko. Sa ngayon magkakasama nga muna kaming 4. Ngayong first day namin maglilibot-libot nga lang kami dito. Kumbaga, ito yung free day namin. Saktong-sakto nga na linggo kami nakarating at tiyak na merong night market mamaya. So, plinano talaga namin na magpo-food trip kami mula pagdating hanggang mamayang gabi. Tapos bukas naman ay marami tayong pupuntahan dahil nag-avail kami ng tour. Kaya naku, huwag kayong mawawala ha. Pagbaba nga namin ng bus, naglakad lang kami ng 2 minutes bago makarating sa tutuluyan namin. Kaya lang na-realize namin na wala pa palang alas 3. So, hindi pa pwedeng mag-check-in. Kaya naman naglakad-lakad muna kami. Tapos naghanap ng makakainan. Ang ganda rin pala dito. Para din siyang may pagka-Japan. At dahil nga weekends ngayon, napakaraming tao. Halo-halong mga turistang nandito. Ito nga palang Ximending ay kilala pagdating sa entertainment, shopping at cultural experiences daw. At tinatawag din nila itong Harajuku of Taipei. In fairness, may pagkakahawig nga. Para na rin siyang shopping district. Gutom na talaga kami kaya yung una naming nakitang resto, yun na rin yung pinuntahan namin para kainan. Nakita rin kasi namin na may xiaolongbao dito. Abay, sikat tong pagkain dito sa Taiwan. Ito yung dumplings na merong sabaw sa loob. So, umorder kami nito. Tapos ito ring pata ng baboy at saka ng braised pork rice. Meron pa nga sila ditong xiaolongbao na ang laman sa loob ay mga boba pearls. Pero hindi ko na yun in-order. Pagkasabi nga namin ng mga order namin, umakyat na kami dito sa taas. Maganda yung view dito. Hindi naman kami naghintay ng matagal at sinerve na nga nila sa amin yung mga pagkain. Pasado alas 2 na nga nito ng hapon. Kaya naman gutom na talaga ako. Agad ko na kinain tong mga pata ng baboy. Para siyang pata team sa atin. Tapos ang xiaolongbao, legit na masarap. Kumuha nga rin pala ako ng meatball soup. Nag-share na nga lang din kami ni Kevin sa mga in-order namin. Pagkatapos namin kumain, meron pa nga natitirang 30 minutes bago yung oras ng check-in namin sa hotel. Naku, napakaraming mga Pinoy dito. Nagugulat nga sila at nandito raw ako. Bakit daw ako nasa Taiwan at wala sa Japan? Nakakatuwa nga at maraming nakakilala sa akin. At talagang mga solid supporters sila. Sa dami nga rin namin nakilalang mga Pinoy, hindi na nakatiis ang isang Taiwanese na magtanong nga kung bakit daw sila nagpapapicture sa akin. So ayun nga at in-explain ko sa kanya na gumagawa ko ng mga vlogs. And eventually, nakagain pa nga ako ng isang follower dito sa Taiwan. At bago pa nga mag alas 3 naglakad na nga kami papunta dun sa hotel. Saktong-sakto niyan para sa pag-check-in namin. At marami na rin kami nadaanan nagsiset up ng mga tents. Buti nga at malapit lang dito yung tutuluyan namin. Self-check-in nga lang din dito. At pagpasok namin ng room, nagpahinga lang kami ng konting-konti tapos naligo na. Para naman fresh kami mag-night market mamaya. Siya nga pala maganda yung view ng room namin. Kitang-kita nga namin yung kalsada mula dito. Pati na rin yung mga tents na nakaset up. Heto na nga't nakapagbihis na ako. At nung
ready na nga kaming apat, bumaba na kami para makapagtingin-tingin sa mga stalls. Ang daming mga paninda dito. Mga damit, mga accessories, mga pang pets na mga kagamitan. At ang pinaka napansin ko nga dito, mahilig sila sa mga handmade crafts. Nakakita nga ako na nagbebenta ng merang. At ang cute-cute. Napakabilis ko talagang ma-attract sa mga cute at maliliit na bagay. Kaya naman bumili lang ako ng iilan at nang matikman lang din namin. Sakto at mura lang din naman yan. Alam nyo ba na dito sa Simending, pro LGBTQ sila? Meron pang ang pedestrian lane dito na rainbow. Kilala din ang Simending bilang LGBTQ district dahil nga maraming gay-friendly dito na bars, mga restaurants, mga shops at kung ano-ano pa. Malapit na nga magdilim dito at marami na nga din yung mga tao. Meron din mga street buskers. Ang unang-una nga naming pinuntahan ay itong bilihan ng milk tea. Ito ang pinakasikat na inumin dito sa Taiwan at saktong napakahilig ko nga sa milk tea. Araw-araw ang paggawa nila ng mga boba pearls. Kaya naman fresh ang mga ito. Niluluto at hinahanda din nila to sa harapan mo. Kaya naman kahit napakahaba ng pila, sinaga talaga namin para makabili. Actually, marami naman mga stores na nagbebenta ng milk tea. Pero ito kasi yung pinakasikat. Kaya dito na rin kami nakipila. Actually, meron din ito sa Maynila. At pwedeng nyo nga matikman dun. Meron din silang set na binibenta. Yun nga may kasamang fried chicken. At dahil gusto rin naming matikman yun, in-order na namin yung set. Meron pa nga silang binigay sa aming mga stickers. And then napapanood din namin kung paano nila ihanda. May pagsunog pa nga sila ng sugar sa itaas. Tapos tignan nyo yung gamit nila. Ang cute. Hindi lang yan, may instructions din kung paano inumin. Una nga daw ay inumin mo muna yung toasted brown sugar. Pagkatapos nun ay ibaon mo yung straw. At saka mo haluin ng 18 beses. Kaya 18 times mo siyang hahaluin. Kasi ibig sabihin daw nun ay swerte. Tinikman ko na nga at tunay ngang napakasarap. Hindi siya masyadong matamis. Tapos yung tapioca pearls, ang lambot at ang chewy. Pagkabili namin ay naglakad-lakad nga lang kami dito. Nagtingin pa kami ng iba pang makakain. Hanggang sa may nadaanan nga kami na gumagawa ng mga cute na figurines na gawa sa clay. $300 Taiwan ang pagpapagawa. Ipapakita mo nga lang daw sa kanya yung picture na gusto mong ipagaya. And then gagawin na niya ng 30 minutes. O depende sa itsura ng papagawa mo. Sa amin naman, pinagaya namin si Buddy. Basta't makuha nga lang niya yung features niya na mataba, okay na yun sa amin. Habang pinapanood nga namin yung paggawa niya, meron ulit tayong mga kabayan na nakakilala sa akin. Nakakatuwa nga na maski hanggang dito ay nakikilala ako. And hayan na nga siya at malapit nang matapos. Ako'y naintindihan ni Kuya yung assignment dahil mataba nga talaga yung katawan ni Buddy. Eto na yung ipapasalubong namin sa kanya. Iiwan nga lang daw to ng sandali tapos titigas na siya paunti-unti. And then pwede na siyang i-display. Nagpagawa nga din sina Kuya Miko. At yung una nga nilang pusa na si Panta yung pinagaya nila. Maya-maya pa nga ay nakita ko si Edward. Schoolmate ko siya sa SLU Baguio. At dati rin siyang nag-Japan. Nagkakausap nga kami dati. Pero hindi man lang nga kami nakapagkita sa Japan. Akalain mo yun, dito pa kami sa Taiwan talaga nagkita. Nagulat nga ako kasi may isang local na nagpa-autograph sa akin. Nagtaka siguro kung bakit maraming nagpa-picture. Hanggang dito na lang muna. See you ulit bukas ha. Bye!